Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabing siya'y nasisiraan ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay serenity, kahinahunan. May mga sandali sa buhay na ang pagiging tapat sa kalooban ng Diyos ay hindi nagdudulot ng papuri, kundi ng pagdududa. May mga pagkakataon na ang paggawa ng mabuti ay hindi agad naunawaan at ang labis na pag-aalay ng sarili ay tinatawag na sobra, hindi normal o masahol pa, kabaliwan. Ganito ang tahimik ngunit masakit na tagpo sa Ebanghelyo ngayon. Si Jesus ay muling napapalibutan ng napakaraming tao. Abalang-abala sa paglilingkod hanggang sa punto na hindi siya makakain. At ang tugon ng kanyang mga kamag-anak ay hindi paghanga kundi pag-aalala. Nawawala na siya sa sarili. Sa gitna ng di pagkakaunawang ito, isang salita ang nagiging susi upang maunawaan ang lalim ng karanasan ni Jesus at ang paanyaya nito sa atin, kahinahunan, serenity. Ang kahinahunan ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na may direksyon. Ito ay paninindigang hindi kailangang ipagsigawan ang sarili upang mapatunayan ang katotohanan. Si Jesus, sa tagpong ito, ay hindi nakipagtalo, hindi ipinaliwanag ang sarili, at hindi ipinagtanggol ang kanyang misyon sa harap ng mga nag-aakalang siya'y wala sa katinuan. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagtakas kundi tiwala. Ang kanyang pagpapatuloy ay hindi katigasan kundi katapatan sa Ama. Sa isang malalim na pagtingin, napakalapit ng Ebanghelyong ito sa ating mismong sariling karanasan. Kapag pinili mong mamuhay ayon sa konsensya, may mga taong magtatanong kung bakit ka nagbago. Kapag pinili mong unahin ang paglilingkod kaysa sa pansariling kapakanan, may magsasabing hindi ka marunong mag-ingat. Kapag pinili mong magmahal ng walang kondisyon, may mag-aakalang ikaw ay ginagamit o nagpapaloko. Ang landas ng Ebanghelyo ay madalas hindi tugma sa lohika ng mundo. Kaya't nagiging dahilan ito ng di pagkakaunawa. Dito pumapasok ang kahalagahan ng kahinahunan. Ang kahinahunan ay ang kakayahang manatiling buo kahit hindi nauunawaan. Ito yung kakayahang hindi magpadala sa galit kapag hinusgahan, hindi masiraan ng loob kapag pinagdududahan, at hindi tumigil sa paggawa ng mabuti dahil lamang sa kakulangan ng pag-aproba ng iba. Ang kahinahunan ay bunga ng malalim na ugnayan sa Diyos. Ugnayang hindi nakasalalay sa opinyon ng iba. Ngayong kapistahan ni San Francisco de Sales, lalong nagiging makahulugan ang salitang ito. Kilala siya bilang doktor ng simbahan dahil sa kanyang mga sulatin tungkol sa banal na pamumuhay. Ngunit higit siyang nakilala sa kanyang kahinahunan. Sa gitna ng matinding hidwaan sa relihiyon, paninirang puri at pagtanggi, pinili niyang ipahayag ang katotohanan hindi sa dahas kundi sa kabaitan. May tanyag siyang paalala. Mas marami ang nahuhuling langaw sa isang patak ng pulot kaysa sa isang bariles ng suka. Ang kanyang buhay ay patunay na ang kahinahunan ay hindi kompromiso ng katotohanan, kundi paraan ito ng pagdadala nito. Kung si Jesus ay tinuring na wala sa sarili dahil sa kanyang walang sawang pagmamahal, si San Francisco de Sales naman ay tinuring na mahina
dahil sa kanyang kabaitan. Ngunit sa mata ng Diyos, ang ganitong uri ng lakas ang siyang nagbabago ng puso. Ang kahinahunan ay hindi mabilis maghiganti. Hindi ito nagmamadaling magwagi. Ito'y matiyagang nagmamahal hanggang sa dahan-dahang magbukas ang saradong puso. Sa ating panahon, madalas ang reaksyon sa di pagkakaunawa ay depensa o pag-atake. Kapag hindi tayo naintindihan, agad tayong nagpapaliwanag, agad tayong nagtatanggol ng sarili o sumusuko. Ngunit ang Ebanghelyo ngayon ay nag-aanyaya sa ibang tugon, ang tugon ng kahinahunan. Hindi ito nangangahulugang manahimik sa harap ng mali, kundi pumili ng paraan ng pagsasalita at pagkilos na hindi nawawala ang pag-ibig. Ang kahinahunan ay may tapang, ngunit ang tapang nito ay may lambing. Meron ding babala sa Ebanghelyo. Ang mga kamag-anak ni Jesus ay nag-aalala, hindi dahil masama ang kanilang intensyon, kundi dahil hindi nila maunawaan ang kanyang misyon. Minsan, ang mga humahadlang sa ating pagtupad sa kalooban ng Diyos ay hindi kaaway, kundi mga taong nagmamalasakit, ngunit nakakulong sa sariling takot at pamantayan. Ang kahinahunan ang tumutulong sa atin na magmahal pa rin kahit hindi sinusuportahan ang ating landas. Sa huli, ang Ebanghelyong ito ay nagtatanong sa atin, paano ba tayo tumutugon kapag tayo hindi nauunawaan dahil sa paggawa ng mabuti? Agad ba tayong nasusugatan o sumusuko? O marunong ba tayong manatili sa katahimikan, ipagpatuloy ang misyon at ipagkatiwala ang ating sarili sa Diyos? Ang kahinahunan ay hindi tanda ng kawalan ng damdamin, kundi tanda ng pusong matatag sa katotohanan. Mga kapatid, ang mundo ngayon ay kulang hindi sa opinyon, kundi sa kahinahunan, sa serenity. Kulang hindi sa ingay, kundi sa presensyang kalmado at mapagtiis. Sa gitna ng mabilis na paghuhusga at matitinding salita, ang buhay ni Jesus at ang halimbawa ni San Francisco de Sales ay paanyaya na mamuhay ng may kahinahunan, isang lakas na marunong maghintay, magmahal at magtiwala sa Diyos kahit hindi naunawaan ng lahat. Mga kapatid, sama-sama tayong magnilay, magtanong ng sarili, magsuri. Kapag tayo hindi naunawaan dahil sa ating pananampalataya o sa paggawa ng mabuti, paano tayo tumutugon at saan tayo inaanyayahang mamuhay ng may mas malalim na kahinahunan? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw na hindi naunawaan ngunit nananatiling tapat sa Ama, turuan mo kaming mamuhay na may kahinahunan. Kapag kami pinagdududahan o hinuhusgahan, bigyan mo kami ng pusong kalmado at matatag sa pag-ibig. Sa halimbawa ni San Francisco de Sales, hubugin mo ang aming salita at kilos upang maging daluyan ng iyong katotohanan at kapayapaan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual,
at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.